So padayon ta sa pagtuon Sunday karon. So padayon na po ta sa pagtuon sa natawag nga may kaning 51 things, 40 things, tapos 51 things na nadugang naitabo sa mga believers at the moment of salvation. So dinhi karon kita sa kaning green diri nga sulti nga 20 status privileges of royal family. So kay nag-discuss kita mga niagi mga baptism ana. So naagyapon kitay pagtununan sa kinatong mga doctrine of baptism siyam ka klase. So i-focus nato na next time sa ato nga pag-study pod. By the way, makapadayong gyapon kita on the other hand sa ginatawag nga doctrine of salvation nga sa reconciliation. So kay sige man ulan din hiabi. So di ta ka recording kong gabi. So kani buntag Sunday sa buntag. So magapadayon ta sa pagtuon sa pag-pray, pagsugod sa pag-check sa atong kagalingon if necessary, if needed. Na something to confess, i-confess, no? Isugid, ituad, name it, acknowledge, admit. No, so ginatawag nga homologio sa 1 John 1:9. Isa ka butang na siya nga ginatawag nga license to serve. Dili na siya license to sin but license to serve. So maga-pray ta sit sa atong kagalingon pag human niya na igaw voice out na ko ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo amahan, salamat kayo sa mga opportunities kinatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong of knowing what to believe, na assurance, confidence up to eternity. Gani nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sining mga truth mga pagatunan as our divine teacher, kay we are just a mouthpiece asa nagka-communicate sa mga pulong kag of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding man for our own good nga sa diin nga ginatawag nga divine good. Asa nga makabalo kami sa among status as a believer of the Lord Jesus Christ nga magafunction always in the sphere of God the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit, dead to sin but alive unto God. We are not slave to sin. So kaya na-release kami sa ginatawag nga power of sin from this moment sa among Christian life. Gani salamat sa imong grasya, sa iyong pamagi ginadangop na ginapasalamatan in Jesus name, amen. Okay, 20 status privileges sa royal family. So nag-isgot niya sa ginatawag nga Christian life, no, sa mga Christians, no. 9, okay, sa mga Christians so sa isa ka butang previous sa Christianity, considering sa ginatawag nga Acts chapter 2 na ginasiling nga mga Messianic believer, previous niya na no walay Christianity, kay siyempre na ginatawag nga transition period, na ginatawag nga transition period sa ginatawag nga Messianic believer kag sa Christianity. So magatunan nato na siya ang ginatawag nga mga transition period sa Christianity, ginatawag nga mystery doctrine, intercalated age, ang daan sila nga mapamulong is church age, no? Sa ginatawag nga ecclesia, no? So same gihapon sa Abraham to Abraham to Abraham sa transition period pod sa ginatawag nga Mosaic o kon sa Israel nga age. So ma-display nato na kung mayara na maka-capture kita sa ginatawag nga picture nga in detail. So kani sa ginatawag nga 20 status privileges of royal family, nag-isgot ni sa bahin sa Christianity. Kaya nagatuon man kita sa ginatawag nga timeline, no? Nga halimbawa sa time ni Adan hangtod sa kay Abraham kana siya walay Christianity din na. Sa time po ni Abraham hangtod sa ginatawag nga Pentecost, no, bisan pa kana dira is sa mga Messianic believers, walay Christianity din na. In other words, nga si Moses is not a Christian kag ang mga Israelite dira nga time. Pero at this moment in this present age, mao ni ang Christianity.
ang buti pasabot nina nga ang Israelite o kung Diyos sa pagkakaroon mga Diyos na sila kay from Judea, no, kay ang Israel kay na divide man ni siya sa duha nga parts, northern part kag southern. So ang northern nawala ay na sa ginatawag nga Israel. Tapos ang Judea nga sa southern part, morning duha ka tribo ang naa din na mga Benjamites kag Judea. Kaya amo nang province, no, sa southern part. So ang 10 tribes nawala na. Amo na ang Samaria mao nang nabilin. Nga ginatawag pero nagkasagol-sagol na din na. Pero ang pure 100% nga Israelites nga ginatawag karon mga Jews mao nang sa southern part kag amo nang nabilin sa gihapon hangtod at this present time. Now, kana sila kung mag-believe sila kay Jesus Christ nga ilang si Jesus nga ilang Christ, ilang Mesias, si more na ang Messiah o ang ginatawag nga Kristo, Christ, no? Kay Hebrew Mesias, tapos Christos sa Greek, same lang ang botsing ganon, the anointed one. Kung mag-believe sila kay Jesus Christ, mahimo sila nga Christians. Same gihapon sa mga Gentiles, kung mag-believe kay Jesus Christ, mahimo sila nga Christians at this present age, no? Kay sa mata sa Diyos, duwa man lang kaklase ang tao, Israelite o kung Diyos pagkahuman, Gentiles. Mao na duwa lang na kaklase sa mata sa Diyos. So ang Gentiles composed na isa sang dili mga Jews. Sa aton pa kaning mga Filipino, Chinese, Arabs, tapos Americans, Russians, basta dili Israelites o Jews, kana sila ginatawag siya mga Gentiles. So mao nang mga privilege karon nga kung magtuo sila kita kan Jesus Christ, Jewish man o kung Gentiles, matawag mahimo siya nga Christians. Kay dili Christians ang sa panahon ni Moses nga walay Christianity, dili sila magtuo sa ilang Mesiyas, no, wala ginatawag nga mga Christians. So mo nang distinction nila o ang kalainan sang ginatawag nga mga pagbahin-bahin sang tao. So ang Christianity amo na makita siya sa Acts chapter 19, the first nga word na Christians. At the same time si Paul nga mao nagatudlo sang mystery doctrine o kung ginatawag nga Christianity, siya ang first nga member sa spiritual body of Christ. So kita na belong sa ginatawag nga spiritual body of Christ. Dili nga spiritual body of Christ nga literal, but spiritual body of Christ nga kay si Jesus Christ is the head, no? So composed siya sang mga parts sa lawas nga ginatawag nga body of Christ nga mao nang atong ginasiling nga mga spiritual gifts, no? Now, diri sa 20 status nga atong pagaton-an karon nga mga privileges of royal family, makita naton diri ang intro sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Pagkatapos, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Now, kaning si Peter, ang niya sinigi na sulatan, kuani siya kaning mga Diyos kag mga Gentiles nga nga mga Christians nga nagasiling siya a chosen race, a royal priesthood, kay ang tanan nga nagatuo sa kay Jesus Christ sa pagkakaroon ginatawag nga mga priest, no? Subong nga ang function sang priest mao ang naga-communicate sa Dios. So muna kitay opportunity o kung ginatawag nga
nga sa pagkaanak sa Dios makatawag na kita sa God the Father nga Father or Abba Father. Maka-communicate na kita dira through prayer. Kay sa Old Testament ang mga priest ara lang sa tribo sa Levite kag sa race ni Aaron, mo na mga priest din na. So walay privilege sa mga ginatawag nga mga believers, dili Christians, mga believers sa Old Testament, in particular sa Israelites, nga maka-communicate sila sa Dios, moagi jud sila through the priest. Kag kung may ara sang ginatawag nga mag-overlap niya na, na judgment may tabo sa iya. Pras kay King Saul, na judgment may tabo sa iya. So, a royal priesthood, a holy nation. Well, kani siya nag-escort ni siya sa mga Israelites, kaya ang Israelites pinili gina sila sa Dios, holy nation. May pakit-check up to naton dire sa 1 Peter 1:9 at 2:9. No, 1 Peter 2:9. Tanaw naton din sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Then makita naton din sa King James now. So naatay reference diri nga ito kabilog para sa Exodus 19:5. Now therefore if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasures unto me above all people, for all the earth is mine. Tapos there is a Deuteronomy 7:6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. Sa mga Israelites lang ni siya. The Lord thy God has chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. So kaning people din kay kwan sa Hebrew say. So dili kay ko particular sa Hebrew. Ay na translation ba? Hebrew. Pa-download ka. Kanina siya. Naani siya kaya lang kwan kanang dili kay ko particular. Mo nagatan-aw dayon ko sa ginatawag nga Septuagint. Paras na karon ang ginatawag nga church, ecclesia, no. Ecclesia sa Greek ni ana is kwan kaning kahal. No? So balik dito ko mo refer sa Greek. Tungod kay ang kahal di kay familiar sa kuha. Ang ecclesia mo nang familiar sa kuha. Kahal sa Hebrew no? O kahal sa Hebrew nga ginatawag nga assembly o congregation. Kag sa ecclesia mo nang local gatherings. So dira mo na nga ma-refer din nimo siya sa ginatawag nga Septuagint. Ang Septuagint mao nang first translated nga Bible. Nakita. Ang Old Testament na siya nga sa Hebrew gi-translate siya sa Greek. Mao nang first translated nga Bible. Kaysa una may naghambal sa akon nga ang first nga translated nga Bible is kaning Douay version. No, dili. First translated nga Bible is Mas sa Quran. Septuagint. Sa Quran nga Wala pang Quran sa time sa Old Testament. Sa time ni Jesus Christ wala pang Quran. Wala pang Quran. Wala pa, mga kuan na siya. Behind Mga 7 mga kuan sang year 700 AD pa na ang kuan nahimo. Okay, padayon ta. So kani dire sa ginatawag nga privileges nga privileges sa royal family. Ang una din is brethren. So ang first din nga word is brethren. So kaning brethren makita naton sa Ephesians chapter 3 verse 15. No, ginatawag nga mga brethren. Apil na mga babae din na brethren. Kay ang ginatagaan man ko importansya sa Bible, lalaki tanan. Walay amo na ang ancient nga time. No? So amo na nga pinasilindira sa generation nga an Abraham bigit na, tapos Isaac bigit, no.
So, ang ginatagaan sang importansya dahil permi mga lalaki. So, brethren, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Amo lang itawag siya nga brethren. Ephesians chapter 3 verse 15. Pagkauman sa Hebrews chapter 9 at chapter 2 verse 9 to 12. But we do see him who has been made for a little while lower than the angels, namely, sa ato pa si Jesus Christ, because of the suffering of death, crowned with glory and honor. No, suffering of death, ato ni siya matanaw nga kanisa mag-escort ni siya sa ginatawag nga spiritual death, mao na yung sufferings kaysa iyang physical death. Wala jud siya nagsuffer. Isa ka butang gi-submit niya iyahang breath sa ginatawag nga spirit sa God the Father, and honor that by the grace of God he might taste death for everyone. So, sang God the Father, he might, si Jesus Christ, taste death for everyone. So, nakaagom siya kamatayon, tinatawag nga spiritual death. In other words, nga sa pagbayad niya sang ato ang mga sala for everyone. For it was fitting for him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings. Sons gyapon din puro apil gyapon din mga babae. Now kaning sufferings niya din nga to perfect the author of their salvation through sufferings. Mao ni siyang ginatawag nga spiritual death o separation from God kung magtuon kita sa doctrine of deaths. Now, sa isa ka butang nga at the 6th hour at the 9th hour, mga 3 hours na siya, nagsiling siya nga, my God, why thou hast forsaken me? Kag nagsinggit na siya to the most jud sa iyang nga pagsinggit kay dira ang iyang suffering sa pagbayad niya sa atong mga sala. Masalimo daw simple lang, pero mao jud tong sufferings nga nahitabo sa iya, nga sa asa nga sa iyang ginatawag nga pag-torture o kon itong mga illegal nga gihimo sa iya nga asa nga ginatawag nga action sharks nga ang iyang nawong ginabunalan itong ginaimbestigar siya nga sa gabi, no? Nga illegal to siya, dito siya pwede. Wala gid siya dito nag-angal o something to make him sin. Wala. Kay ginahuna-una niya ang aton gid nga salvation. Pero sa ibabaw sa cross, dito ang kuyang nga sufferings ni Jesus Christ. Nga mga 3 hours nga nagsinggit siya nga, my God, why thou hast forsaken me? Nga kung sa bagay, wala ganito siya gintandog dito. Pero spiritually nga separation niya from God the Father, kaya mo nang pinakakuyaw nga mga hitabo sa tao, nga mga sufferings pag na-separate siya sa Dios, perte ng sufferings din na. Kung wala ang presence ng Dios, perte ng sufferings din na. Now, dito ang kung sa aton pa perting tiyabaw ya dito ang iyang groaning dito nga sa pagsinggit nga, my God, why thou hast forsaken me? Daw para na siyang wala sang sala, pero gindakop kag butangan sang sala. So mo tong ang iyang sufferings nga to perfect the author of the salvation through sufferings nga sa pagpadayon. Nga sa pagpadayon sang pagbasa dire sa ano ni siya nga verse nga nagay-isgot nga for both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father, for which reason he is not ashamed to call them brethren, saying,
Oh, my. Saying, I will proclaim thy name to my brethren in the midst of the congregation. I will sing thy praise. Okay. Tapos there is a 1 Thessalonians chapter 1 verse 4, knowing, brethren, beloved, by God his choice of you. So kita nga mga believers nga ginatawag nga holy brethren, saints, mao na ang mga Christians, saints, holy brethren, kay we are sons of God. Sons nga lahi nga son para kay Jesus Christ, kay iya is huios, nagaisgot na siyang divine nature. Huios. Kita nga sons of God, no? Ginatawag kita nga tikna or tiknon, meaning regenerated sons of God. So na born again kita nga sons of God, pero si Jesus Christ is son of God nga pareha sila sa God the Father. Nagaisgot siya sa iyang divine nature, meaning to say nga he is equal to God the Father, si Jesus Christ. Mao na gina-after siya sang mga Hudiyo tungod kay sa Hudiyo, sa mga Diyos nga ginatawag nga mga Pharisees, mga priest, particular gid sa mga Pharisees o kon mga Sadducees, basta pari nga Israelite, dili pari nga Katoliko, kundi Israelite, kay wala pa may pari ang Katoliko sa sinang time. Amo na nga gina after siya tungod kay gintawag niya ang first person of the Godhead nga Father, nga making himself nga equal to God the Father. Kita na nanay naton dito sa Bible, i-check naton chapter 5. Okay, chapter 5 verse 18. Tanaw naton sa chapter John chapter 5 verse 18. John chapter 5 verse 18 para makita naton tanan. Okay. All right. Kani nagasiling diri nga therefore the Jews sought the more to kill him, kay Jesus Christ, because he not only had broken the Sabbath, mao nang ginatawag nga yearly Sabbath. Kay kung magtuong kita sang Sabbath, do pito ba kang Sabbath? Magtuong kita may mga yearly Sabbath na sabbatical year ana. But said unto that God was his Father, making himself equal with God. So sining nga time kay sa ila kuan kay sa ila, no, kanang ang words are important kay sa ila, kada pamulong na importante kay sa ila sa pagmeet lang. Kay karon man gud nga time, karon nga age, kung magsiling ka nga Father God, hallelujah, murag wa lang, no? So diri sa Bible kay na may ara pa sa ginatawag nga direct revelation. Kay wala naman direct revelation karon. Pag kumpleto sa ginatawag nga canon of scriptures, wala na direct revelation from God. Wala, kay tapos na ang tanan. Pero still ang Diyos nagka-communicate sa tuwa, pinagay sa iyang mga pulong sa mga communicator of the word, no? Pero sa ilang sa Bible mismo o kon I mean nga before sa completion of the canon of scriptures, nga mao ang last nga ginhimo dra nga libro is kuan kaning the book of Revelation. Wala na direct revelation halin sa Dios. So sa ila pagsiling mo lang o something blasphemy o somewhat nga yaga-yaga din na sa Dios, may judgment dayon nga may tabo. Mao ni nga tinuon ning ginhambal diri nga sa John chapter 5 verse 18 nga pagsiling ni Jesus Christ nga Father, kay importansya kay ni o dako kay ning kinatawag nga epekto sa mga Pharisees, mga priest sa Israel. Dako kay nga epekto. Amo na nga sa ila, wala sila nagahisgot sa
sa pagyaga daga nga daw shall not take the name of the Lord thy God in vain, nga magtawag sa first person of the Godhead nga Father, kay may judgment tayo nga may tabo. So pagambal ni Jesus Christ niya ni sa ilang nga time, sa ilang vocabulary, nag-escort dahil nga making himself equal with God. Amo na mga sa ilang mga pamagi. Bisan gani sa John chapter 10 verse 33 pod. Tanaton John chapter 10 verse 33. Okay. The Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, o blasphemy gali sa ila. And because that thou, being a man, make it thyself God. So wala na guys, istorya si Jesus Christ directly nga, I am God. Bisan na sa nagambal siya nga, I am the Son of God. Oh. Pero wala directly nga nagambal nga, I am God. Kaya mo man ang ginakwan sa iban nga wala nagato nga si Jesus Christ is God. Pero indirectly, paras karon di sa John chapter 10 verse 33, being a man Wala gani sa kasulti nga ngaran sa God the Father itong natawo siya. nga Wala sa kasulti sa kay bawal man gud sa ila na nga magsulti kag pangalan sa Dios. thou shalt not take the name of the Lord thy God. Sa time Jesus bawal magsulti. Pero pag sila yung Father, Father lang. He is making Himself Oh. equal with God. No. So, He is making Himself nga make it thyself God. Oh. Kay kung si Jesus Christ, no, halimbawa lang, for example, is not God, may judgment na may tabo sa iya. Pero, however, siya is God, the second person of the Godhead, equal to God the Father and to God the Holy Spirit. So, Prasning John chapter 10 verse 33, tama ba ning ginahambal sa mga Hudyo, mga Jews, mga Jewish nga but for blasphemy o kung gasiling direct kay Jesus Christ, you are blasphemy. Nagabi-ay ka. O kung nag-iskot nga ang imong ginahambal is not truth. Kay siya mismo is second person of the Godhead and make it thyself God, kag He is God. No. Hindi kay ang sa una sa mga priest manggon nga si Jesus Christ is not God. Sa ila, He is only a man. Kaya mo na nagsiling sa tinga, being a man, make it thyself God. Ginahibo mo yung kagulong nga Diyos. So kung sa mga observation sa mga priest nga dili sa ilang by themselves lang, may judgment tayo nga may tabo kay Jesus Christ during that time if He is not God. No. Amon ta nang ilang tanawon. Pero kay He is God yun. Okay. So, brethren, si Sobyo. So, kato ta diri sa ginatawag nga Son of God. No? Kay kanisa nag-escort ni sa nga 20 privileges of royal family. Kay sa royal family o kung ginatawag nga mga Christians, no? We are brethren. Kag we are son of God. Anak kita sang Diyos. John 1:12 to 13. Nga nagasiling, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Tapos may word rin nga, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sa kabubuton sa Dios, the will of God, no? Nahimo ka nga anak sang Dios. Diri na po masulod ang
diri na pod ang masulod ang ginatawag nga doctrine of election kag chosen, no? O kung na something nga kahilabtanan sa ginatawag nga predestination, no? Damo ni sa mga connect ma-sim up mo ni siya tanang connect ang mga doctrines, no? Pero kaning first John, kaning John chapter 1 verse 12, no? May connection ni siya gyapon sa John chapter 1 verse 11. Kaniay, He was in the world, si Jesus Christ. Sa verse 10, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Siyempre ang kalibutan, siya nagimo niya ni tanan, tapos ang mga katawan sa kalibutan wala nakakilala sa iya. Now sa verse 11, kay He became flesh. So sa verse 11, He came unto His own. Ang own din mga Israelites ni siya, mga Jews. Ang own, dili ni siya Christian. sa John chapter 1 verse 11. Kay ang Christianity ara pa sa Acts chapter 19 ang Christianity. In other words, sa time ni Jesus Christ walay Christianity. No, mga ido. Sa time ni Jesus Christ walay Christianity. Yes, chapter 1 verse 11. And padayon ta, and His own receive Him not, mauna ang iyang mga kasimanwa, ang mga Israelites. His own, amo ni sa mga katawan niya. Oo, mga Israelites na. Kag ang His own kaning mga Israelites, dili Christians, mga Israelites receive Him not. Unsang evidence nga wala nila gidawat si Jesus nga as their Christ o as their Messiah? By crucifying Him sa cross. So ang mga leader sa Israelites sang Israel, wala, gireject nila ilang Christ, ang ilang Messias, gireject nila. Ang mensahe ni John the Baptizer kan Jesus Christ is, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance meaning change your mind. For the kingdom of heaven is at hand. Mauna ang repentance, change your mind, from the word metanoi or metanoia. Sa original nga lingwahe sa repentance. Sa logo no? Ha? Wala siya nga itahaw nga sa siyaw lang ba? Asa ituyo ba? Ayun, may purpose na tanan. May bilaod ba? So, and His own, kani mga Israelites, receive Him not. Verse 12. Mauna na karon sa verse 12. But as many as receive Him as their Messiah, muna si Jesus Christ, to them gave He power to become sons of God. So sila katong nagdawat sa ila, siyempre naapoy mga nagbilib para sa karon ng iyang 11 disciples. Sila ni Peter, no? Kag iban pa dira. He give them power to become the sons of God. So ang sons diri apil gyapon ni mga babae diri, no? Tanaw ning double check ta daw ning dawag nga sons of God. Tiknon, regenerated, offspring, children, child. No? Pero particular din male child sons. No? Okay. Sa unsaman. So tiknon, but sing kanon mga regenerated nga sons of God. Kasi Jesus Christ is huyos nga son of God. Even, manang may word rin nga, even to them that believe on His name. Kay kaning receiving, but as many as receive Him, tantamount na siya gyapon sa ginatawag na by believing, no? Kay kung gin-receive nila si Jesus as their Messiah, meaning to say nga nag-believe sila kay Jesus Christ as their Messiah, to them give He the power to become the sons of God. So sa pagkatao, liwan, regenerated. Kay si Jesus Christ nga son is
huios, meaning divine, sa iyang divine nature. Lagan, nung lagan nga mga cult ba nga ano yo, Ay, sorry. Diyos daw diri. Cult ba mga cult? Ay, iba na ila. Pag na imo ilang nga bagas si Jesus daw diri. Mga cult. No. False no? Oo eh. Sorry. Kan ba? Okay. So we are sons of God. No. Morning Galatians chapter 3, verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Sons of God. So kaning sons of God, tiknon gyapon ni siya. Tiknon or tiknabe. Galatians chapter 3, verse 26. Galatians chapter 3, verse 26. Kani sons 26. All children, nabutang na diri is children. Isa ka meaning niya na is huios. Meaning mature. Mature. May mga historical background na sa ginatawag nga mature. Okay, for you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Okay. So, sa tawag nga pa walay conflict, dili ta sa maginatawag nga sa kinatawag nga mga word studies, word for word. Di naman ay pagtuon gyapon ginatawag nga kada word sa Bible may na unsang buot siya singganon, ano buot siya singganon. Kag naa po ginatawag nga mga keyword sa pag-study. Pero mao lang ni, Son of God, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Kaya may kilabtanan ni sa sinatawag nga maturity sa pulong po nga doctrine of adoption nga sa aristocracy nga katong nagligat nga nakita naton by glance lang sa doctrine of adoption ginatawag nga mature. Now, kaning Romans chapter 8 verse 14 to 16. For all who are being led by the Spirit, these are sons of God. No, tama na. Tikna. Sons of God. For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons. Amo ni ana nang bordering adoption, by which we cry, Abba, Father. So, ang Abba is Aramaic word. Father amo ng English, so pater ang Greek sina. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So nagapamatuod yun ang Holy Spirit, no, bearing witness with our spirit, human spirit, that we are children of God. Kaya at the moment of salvation, pag indwell sa Holy Spirit wherein we are sealed by God the Holy Spirit, so stay at home na siya. With ara sa ato ang human spirit. No? Mao na nga mga believers trichotomos nga we have the human spirit kay dira naga-stay at home o naga-indwelt ang Holy Spirit sa ato ang human spirit, and He is bearing witness that we are children of God. No. Isa po na nga ang human spirit mo nang receptacle organ nga nag-communicate kita sa Diyos nga na maintindihan nato ang mga pulong. Kay mao ni ay ang Bible sa iyang kaugalingon of knowing sa truth. Pag hindi ka anak sa Diyos, nonsense na. Ulay makaintindi sina. Muna nga sa mga churches, no akuan ka nang claiming nga sila mga Christians, mga gubot na sila dira kay ngano kay para sa Bible nga wala sila pag-intindihanay. They are not in one mind, one spirit nga silti nga we have the mind of Christ. Dapat na ay unity.
nga nga subo nga ang mga unbelievers walay pag hindi gid sila makaintindi sa pulong sa Dios. By what means? Kapita. Kapita. O sige ara. Ay, oh. Bisan sa ano nga pamagi kay sa mga unbelievers, ang ilan na dapat maintindihan amo ang pagtuo sa kay Jesus Christ. Amo lang na dapat sa mga unbelievers sa Christian life o sa Christian way of life after salvation walay pag-intindi dira. Amo na mga churches bisan ano nga mga churches nga dili na sa pagisgot nga ano kanang claiming nga they are Christians, no? Kay ana man na bisan pa nga wala sa truth, no? Gubot nina sila sa sulod. Gubot nina. Kay ana lang, no? Sa isa ka but na kung sino diri nga tungod kay walay doctrines within the church, no? O kung sa local gatherings, no? So ang Holy Spirit bearing witness with our human spirit that we are children of God, no? O pasikaron sa 1 John chapter 5 verse 1 to 5. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Kaya amo ning isyo sa sinang nga panahon na they are not believing nga si Jesus is the Christ, is the Messiah, no? Sa mga Israelites, no? Even to those who believe on His name, sa mga Gentiles, no? And whoever loves the Father loves the child born of Him. By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. And who is the one who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God. Sana lang kasimple. So makita naton diri sa kaning nga portion na kanang may na kanang dira overcome. Kana siya is likao, and has overcome kanipod the world, our faith. So ang naka-overcome dira our faith, dili nga faith mismo nga kumagtuong kita sa ginatawag nga pagtulunan sa faith, dili ang faith mismo of itself, kung dili nga the object of our faith mao nang pinaka-importante. Ni sila nga kung wala nga akong pagtuo, no, kung wala ang object of your faith mo na dili ka naka-overcome sa world. And this is the victory that has overcome the world, the object of our faith. So kung kato ta sa verse 1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Ay tanong tayo sa Bible kay dire na isa lang abi dire. So 1 John chapter 5, no? Okay, verse 1. Are, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Pero ang ginatawag karon nga the gospel of Christ, sa ginatawag nga my gospel, the gospel of Paul, according to the scriptures, nga si Jesus Christ is God, tapos nagbayad siya sa atong mga sala, He died physically and rose on the third day, kag 40 days after ascend unto heaven, and naa in session to God the Father. Ining ana siya sa right hand of God the Father. Then mahimo ka nga anak sang Dios.
And everyone that loveth him, that begat loveth him, also that is begotten of him. So may mga reference po ta din eh. For this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. So ang word ring nga love is agape, when we love God. By the way, sa mga Christians, no? First of all, sa mga unbelievers, ang love din na sa Diyos is unconditional. Sa word nga, whosoever. For God so loved the world that He gives only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Kana siya is impersonal love. Ang love sa Diyos. Bisan pa pinaka number 1 public enemy ka pa, pinakabutan, pinakapasaway. Ang gugma sa Diyos sa mga unbelievers is impersonal, unconditional. Bisan kinsa ma-save na. Pero sa mga Christians na sa aton karon, personalan ang gugma sa Diyos. So, ang function sa gugma sa Diyos naa sa duha ka bahin. Conditional kag unconditional. Sa mga unbelievers, unconditional. Sa mga believers, conditional na. O sa mga unbelievers, impersonal. Pero sa mga believers, sa mga Christians, personal love na ang gugma sa Diyos. Sa unsang rason? Kay kung wala kita naga-function in accordance sa will sa Diyos, nagyapon kita pagturunan sina sa ginatawag nga kung ano ang kabubuton sa Diyos. Dili ni sa trial and error nga testingan mo lang sa business nga kung mag-successful kabubuton na sa Diyos. Pero kung dili successful, hindi kabubuton sa Diyos. No, dili na trial and error. Dapat precise kita sa pagkilala kung ano ang ginatawag nga kabubuton sa Diyos. May pagtulunan kita sina knowing the will of God. Now, personalan, tungod kay ang gugma sa Diyos sa mga believers. Kung believer ka ni Jesus Christ, Christian jud ka. Tungod kay believer ka ni Jesus Christ, kay ang object nimo of faith is the Lord Jesus Christ. Sa iyang person nga He is God, kag siya nga work sa cross. Na He paid the penalty for our sins, He died physically, rose on the third day, 40 days after, nag-ascend unto heaven, kag naa sa right hand of God the Father, incision to God the Father. Pag hindi ka nag-function biblically, o kung sa ginatawag nga sa Christian way of life, siyempre ara na sa Bible mag-function kita sa Christian way of life, then ang Diyos magadisiplina sa imo, magadisiplina siya sa aton. Dapat naga-function kita in accordance jud sa iyang kabubuton ara sa Bible, paano makinabuhi bilang Christians. Beside na we are eternally secured. Mauna nga magtuon kita sa eternal security. We belong to the family of God. Karon kay anak kita sa Dios, kung magpasaway ta, wala nagasunod siyang kabubuton nga walk in the spirit, nga naga-function kita sa in the sphere of God the Holy Spirit. Amo na nga grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We must worship Him in spirit and in truth. Unsa bang truth? Then, kung kita nagka-function sina, ang Diyos mga disiplina gid sa aton. Kay dili basta-basta ang Christian life na apay ginatawag na siya nga sin of liberty, kag ara sin of omission. Wala man spirit of truth sa sa sulod simbahan, ara man sa gawas. Social worship by spirit of truth. Nang di baga sa ba? Sa building na ay kung magsimba, bakit magsimba ka na naa ka na in spirit. Mo nang problema kung paano siya mag-define, kung paano siya magsimba, mag-worship. Anong ba kung mag-worship ka sa Diyos? Ano ba mga pamangkot? Tapos unsa ba ang truth? Ano siya? Doctrine na truth, no? Oo, dapat application Bible doctrine. Kaya mao ni ay kada dispensarily,
kada panahon whereas na sa kay Adam hangtod sa kay Abraham kanang ginatawag nga Gentile nga time, Gentile age. Pagkatapos halin sa kay okay, sila na po matawag. Pras na sa ano ni time sa no call na. No call na. Pras na sa panahon sa kay Adan. Pakato sa kay Abraham. Kana sila ang law din na is inherent law. Walay mosaic law din na. Kay panahon na sa Gentiles. Wala pa ang mga Israelites. So halin sa kay Adan pakato sa kay Abraham. Ang ginakandak nga law is inherent law. Okay. Kay wala na load pangkol. Ang naa din na amo ang ginatawag nga inherent law. So law according to their conscience, no, kung sa ilang nga pamagi. Tapos kay Abraham pagkadto sa time sa Pentecost, bisan pa gani sa time sa Pentecost ana. Dira makita nimo ang mosaic law. Particular jud sa paggawas na nila sa Egypt. Dira na ang ginatawag nga mosaic law. So dili ni sa inherent law. In other words, nga naga-function ang mga Israelites. Kaya na may mga Israelites. Naga-function na sila in accordance sa Mosaic laws. So, dili na inherent ka sa Gentile nga laws. Wala. So dira ang basihan kung paano ka mo kung ano ni kanang tawag ni kanang mo abide sa kabubuton sa Dios sa Mosaic laws. Karon sa Christianity, dili na wala na sa Mosaic laws na wala na kay na fulfill na ni Jesus Christ sa cross. Mo na si Jesus Christ is the end of the law. Kag naa din na nga mo na siling ni Paul pod kung walay law, kung walay kasuguan, walay law, walay sin. Kay ang law is the knowledge of sin. In other words nga ang Mosaic law ginadeclare na sa Dios nga we are sinners kag we need salvation. We need a savior. Kung wala ang Mosaic law, ano kita? Wala no? Kung wala ang amaw nang dagan sa history. Kay ang purpose ng Diyos sa pag-recognize lang nga ang tao makasasala. Sa pagkilala to recognize nga we are sinners. Mao na nga si Jesus Christ is dira sa iyang forgiveness of sins. So kung tanaw na to ng senaryo, pagsulod sang sala pinagi kay Adan sa kalibutan, ang tao la nagakilala nga siya makasasala sa tao by himself, ang tao. The man himself. Now, naay laws sa pag-recognize nga kita makasasala. Muna sulan ni Paul, without the law, there is no sin. Mauna nga ang law is the knowledge of sin. Para if there's no law, if there's no law, there's no crime. walay crime, walay sin. So this sin. Sa to pa, kung walay law nga kung magkuha ka sang manok sa imong silingan, nga mananghin, maglisensya maka o kung hindi, sa ginatawag nga kawat. Kung walay law, walay crime. Walay crime nga tabo nga gikawat mo na kay walay law. Mao gani nga naghatag pirmi sang laws ang sa lower house, mga congress na, mga senador. Wala. House of the Congress, no? Sa lower house kag sa higher. Sa Congress kag sa Senate. Para sa pagkilala nga ina sala. Mao na nga si Jesus Christ is the forgiveness of sins. Now, asa na tato?
So, kung sino magtuo nga that Jesus is the Christ, is born of God, gianak sa Dios. Well, kay ang mga tao, ara kay Adan, mga unbelievers, not saved. So, di pa naton mapakita karon. Siguro mga kuan mag-abot tong tripod. Kay dapat na ay nakapicture nga steady jud by next kaning nga week or next week. Sacrifice lang. Okay. Kaya ang tanang ayara kay ang Adan, dira nga location nga kay Adan, dili mga saved. Once nga mabilib ang tao kay Jesus Christ, manginyara siya kay Jesus Christ, in Christ. Oh, what's this? Mayara siya kay in Christ. Now, so halin siya sa kay Adan, dalon siya sang Holy Spirit. Inatawag ang baptism by the Holy Spirit. Amo nang isa ka baptism nga wala sa tubig. Sa ila wala man siya apelyido kay sa ila sa una, sa panahon nila, sa ancient nila. Basta di kagikan nga tribo, apbo baga amo na yung apelyido. Wala gid sila apelyido. Kung di kagikan nga tribo, anong bawa Levites, si Moses at si Aaron, di ka man sa Levites nga tribe. Tawag sila. Kwan. Levites. Halimbawa, masilin siya nga, kana siya si Nardo na nga Levite. Ana. Paras na karon Sa paras. nag-mention sila by tribes. Tapos sa imong profession, halimbawa si Peter nga the fisherman. Asa nga fisherman na nga Peter. Halimbawa may Peter pod sa Kwan, may Peter pod sa Jordan. Jordan River. Nya si Peter nga Galilean. Ana. Or paras karon si Jesus na nga anak ni Maria. Sino nga Maria? Kay damo pod Maria. Nga iya ba na si Kwan, si Joseph. Damo pod Joseph. Si Joseph nga carpenter. Taga Nazaret. Jesus Nazaret na pangalan. So paano mao na sila mag-identify? Tapos kay wala na sila pangalan. Now kung tanaw nimo ang wala ya pangalan, wala apelyido. By tribes na sila. Kay kung tanaw nimo ang sa Greek kanang ginatawag sa English karon nga Jesus Christ. Sa Greek na ay definite article. Butsi nga Jesus the Christ. Walay uban nga Jesus nga the Christ kundi anak ni Maria nga kag ni Joseph nga karpintero. Amo na nga Jesus. Kay walay may iba nagaklaim nga Jesus nga sa Christ, nga the Christ. Ari ngano nga hindi wala sila na surprise sa pangalan ni Jesus Christ? Kay may Jesus po diri sa Bible. Kani sa the book of Colossians. Tanaw. Colossians. Wait sa. Kaman to siya small letter G, no? Ha? Small letter G. Small letter J nga. Isa nga pangalan. Kaning Colossians 4:11. Tanaw naton diri sa Colossians chapter 4. Jesus man big letter G man iya. Colossians. Naman niya to Jesus man na. Now, ang tanan nga pangalan proper name na. Jesus na siya pero wala siya. Pero dili siya Jesus nga the Christ, no dili. Kaniyo. Kaning verse 11, Colossians 4:11. And Jesus, sino nga Jesus? Which is called Hostos. No. So, in other words nga kani siya is Jesus Hostos. Pero kaning called Hostos, dili ni siya iyang apelyido. Who are of the circumcision. So, may posibilidad nga kani siya is Jew, Israelite. Kay ang Gentiles, uncircumcised na sila in flesh. These only are my fellow workers unto the kingdom of God, which has been a comfort unto me. So sa aton pa kanang sangay siya, tukayo sila ni Jesus nga the Christ. Kay kanisa is Jesus which is called Hostos. So, morning pangalan nga Jesus sa Bible nga duwa. Mao na nga sa pag-anak kay Jesus, naging pangalanan siya nga Jesus, si Jesus the Christ. Dili surprising sa mga tao.
Kay ang pangalan nga Jesus is common na kaayo. Damo Jesus sa ilang nga pangalan. Halimbawa, kung tanaw nimo ang pangalan nga Jesus, kay nag-study na punta sa kwan, sa kumbaga pa word for word by word nga study. Ang Jesus manggod sa Hebro, amo nang Joshua, Jeswa, Yeswa, no? Amo na sa Hebro, Yeswa. No. Jesus gyapon na. Draw may church dira sa Barrio Size nga Yeswa, Jesus the Messiah. Ang katapad yun na, the full gospel man na. Ambot ano na. Full gospel na katapad yun na. Nga gihambalan ko siya nga kanang word nga Yeswa is Hebrew, tapos kana siya kung sa English is Jesus. So, kabalo pod sila. So in other words nga kanang Yeswa, Jesus the Messiah, ano na may redundancy pa na nga nagasiling ka nga kung i-Englishise mo na ang Jesus, ay ang Yeswa masiling ka Jesus the Messiah. Duwa na ka Jesus. So mo na nga dili surprising sa ila nga pag-abot karon o sa halimbawa sa Hebrew, Joshua, Jeswa, Yeswa, no? Sa Hebrew, pag-abot karon sa Greek, nahimo siya nga Isus, sa English Jesus. So walay dili surprising sa ilang pangalan ni Jesus. Dili nga magasiling nga unique ay yung pangalan, no? Parang sa iban, unique daw ang bawa, ngalan sa Diyos. Sa ila ko exist nila. Diba? Ngalan Diyos, Ano? unique. Kay damo klase sang pangalan, damo sang pangalan nga Jesus. Parang orang nga ano mga nakabutang man sa Old Testament nga daw siya put gani mga in vain. Damo sa title pero di siya malito kung kinsa gid siya. Wala gid siya unique parang. Mga ano kanina mga propeta gando man niya kinsa ba nga tao na ano di pangalan niya. Well, kung mag-isgot ka bahin sa propeta kay wala pa man ginbutang ang pangalan ni Jesus sa Old Testament. Wala kay Bisan pa si Maria nga ginatawag nga virgin birth. Wala pa. Na-specify lang na siya pag-abot na sa tinatawagan New Testament. Considering New Testament nga sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, andyan. Yung kabutang man nga for the law ba? Iwan siya. Baga naay pa mo. Hindi dapat isulti kung kinsa ka sa Dios. Kag sa Old Testament wala po ginbutang nga si Jesus i-crucify sa cross kay wala pa ang Roman Empire. Kay wala pa ang Roman Empire. So wala gibutang sa Old Testament nga i-crucify sa Hello, was born, no? sa cross. Pagbata niya naagid balaod. At the right time. Perfect na siya. So man nga dili ka tingalahan ni mga butang nga amo ni nga si sa Muslim nang ginako nila ba? Ginasulti nila ang pangalan nga Allahu Akbar, di ba bawal man na. Ambot sila wala ko balo sa ilang kwan, sa ilang na nga pamagi. So atong ina-declare lang naton dire no nga dili katinggalan ang pangalan ni Jesus Christ, no. Muna nga karon sa Greek Isos, sa English Jesus, no, Jesus sa aton. Walay kalahian na. So dili surprising. Ang naka-surprise lang sa ila ang work ni Jesus Christ. Kay He is the Son of God. Ang surprising sa ila is the work of the Lord Jesus Christ. Okay. So we are called the Son of Light. Kita. In Him, kay Jesus Christ was life. And the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There came a man sent from God, whose name was John. Kani si John the Baptizer. Kani naa sa the book of John. Pero dili ni siya si John nga the Baptizer kaning the book of John. Muna mapamangkot pero may bang, whose John is that? No. He came for a witness, that he might bear witness of the light, that all might believe through him. He was not the light, but came that he might bear witness of the light. Muna si John, John the Baptizer amo nang una. May ginabutang dayon sang kwan, sang identification nga kinsa na nga John, whose John is that? No. Bear witness of the light. There was the true light which coming into the world enlightens every man. So tama jud nga the darkness did not comprehend it, and the light shines in the darkness. No? Kay bisan anohon sang dark, ang light di jud niya masakop ang light.
Light, ano sa kasabot ng light ng Light nga literal. He is the light. sa spirit ano sa dalit pa nga kan ba? So kung istudyan na po nimo ning kung mag-word study na po kita sining ginatawag nga light, no. Nga si Jesus is the light. Dira ma-enlighten ang katawhan about sa truth. He is the light of the world. He is the truth. Oh, full of truth. Kay ang world, ang system, the cosmos of this world, ang God ani is Satan himself. Darkness, no? Well, si Satan is the father of lies. Sa system of the world, composed isa sa mga lies. Cosmic, Walay truth diri sa cosmic, cosmic, sa cosmos, sa system. cosmic dynasty, Oh, cosmic. dynasty. Oh, masiling mo pagyapon dinosphere nga naa sa ginatawag nga living in sin. Cosmic atmospheric, ano? Kada mga terms. Now, ang truth mga dipinsa gina siya sa iyang kagalingon. Mao na kung naa ka sa truth, maga-remain, maga-stand yun na siya. So, mao na nga kung mag-study kita sa ginatawag nga the armor of God. Ang unang gina-present na is the belt of truth. Amo nang foundation permigid, the belt of truth sa Christian na. Well, kung Christian ka na, you have the armor of God. Pero may armor ka sa Diyos. Pero pag hindi mo nabalaan na ang paggamit sang armor, di ka butang sa imong belt of truth. Di ka ma-establish dira. No. Tapos ang ending niya na is the sword of the Spirit, which is the word of God. So, word gihapon. Truth gihapon, which is the word of God. Ang ending, kag ang starting is the belt of truth. So, mo nang kasagaran sa mga gi-compare na ni Paul sa sundalo, Roman Empire. Nga sundalo, nga soldier. Nga kung dili ka maka-undergo og training, patay ka sa ginatawag nga spiritual battle. Bisan pa sa literal nga pakigaway sang Roman Empire. Pag hindi ka na-train sa truth, patay kang bata ka. Same gyapon sa spiritual life. Ginatawag nga spiritual battle. Mao na nga damo sang mga Christians, no? Nga ano ni kanang ginatawag nga mga casualty of war sa angelic conflict. Amo na damo mailad nga mga Christians kay wala sila na establish sa truth. Mo nang problema dira ang truth. Kay amo na nga ang dili ma-establish sa truth, dili siya maka-stand firm sa iyang ginatuhan. So hinaut nga magkapadayon kita sa pagtuon sini nga damo pa mga doctrines nga masiling kala mga hundreds nan para sa aton nga kayuhan, ginatawag nga divine good. So in him was life. Hamakon mo na kanang dulom. Ang darkness pag may suga na dira sa tunga, dili jud maka-comprehend ang darkness. Meaning to say nga pag kung asa ang expand sang light, madala masanagan gid niya ang dark. Amo na nga ikaw nga Christian kung naa ka sa truth, Simbolo ng talima to kay Jesus na makita o kayag mo to. Jesus man tong pa. amo na nga ikaw nga Christian kung ara ka sa truth, hindi gid ka madala sang darkness. Ang point ko dinhi is naa kay ginatawag nga mga Bible doctrine in your heart. Ginatawag nga thinking heart. Dili ka mabarog. Kay mabalaan mo man ng isa ka tawo nga naay truth, no? The way nga mag-reason out siya sa iya nga stand biblically. Kay kung paras karon kay Satan, kung memory verse lang, damo memory verse si Satan. Pero wala sa truth. He is the father of lies. Kay ang Diyos is the God of truth. Ha? Memorize na ng Bible. Ay, memorize na. Pati ang Wala siya wala siya wala siya gugma sa Diyos pero memorize na ni. kag ang mga realities ana kanang mga events din ha nakita pa gid niya. Oo. Oh, at the same time Oo.
para sa karon sulti tabi by chapter o by verses, memorize niya na. Kay bright ko kabalo na. siya sa kwan. Unsa ni tabo na. Oh, mga Nakita realities. niya na. Oh, nakita niya na mga Nakita niya hitabo. Pero ang problema lang kay he is the father of lies. Walay truth sa iya. Ha? Wala pa sa So, gugma. Wala sa oh. gugma ni. So ang pag-memorize sa Bible sa mga verses, no? Mga lies na ang interpretation niya, mga lies. No? So kung ikaw nga naay truth na madipinsangin nimo ang Kita kay naaman tay truth of love sa Bible ni. Siya wala gud na dugma. Kung naa siya pagtuo, na ay Diyos pero wala siya dugma sa Diyos. wala. Oh. Ang truth sa iya lies. Conflict nila siya permi. Amo na nga tawag sa iya. Supak ba na? Oh, Supak. accuser. Sir. Okay. So katutod na sa first John Kasi dugma mo kay supak siya. First John chapter 1 verse 5 to 7. And this is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Oh. Okay. We lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. All sin, ha? All sin. Oh. So, ginatawag niya siya, cleanses us from all personal sins. From all sin. Kay makita nimo sa Bible nga may ara po siyang old sin nature kag naay ginatawag nga personal sins. No? Now, kung naa kita in truth, then we have fellowship with one another kay because we are of the same page, we are in the same mind, we are of the same doctrine. No? So mo na nga naay ginatawag nga fellowship gid. Ang fellowship diri dili ni kaon permi. Fellowship meaning fellowship meaning na naipakighiusa gid sa matag isa. No? Now, that God is light, kay he is the God of truth, and in him there is no darkness at all. If we see that we have fellowship with him and yet walk in darkness, in sinning, we lie and do not practice the truth. You have the truth pero wala gina-practice, wala gina-apply, no? Wala ginatuuhan. No? Kay kung ako magtanaw sinatawag nga principle sa sa mga application, imo na siyang tuuhan kag kana siya mabutang na siya sa natawag nga sa right lobe, sa atong ginatawag nga thinking heart, kag ready for application in every life situation. Basta imo na siya ginatuuhan. The press good sa kwan kanang sa mga farming. Nga kung nagatuo ka nga kana siya nga chemicals is effective kayo nga magaproduce sang maayong produkto sa imong uma, imposible nga di ka magbakal sina. Bisan wala ka pa kwarta, mangita ikaw pamaagi kay for your own good sa uma mo nga makaproduce siya og dakong income. No? Pero kung wala ka nagatuo, bisan pa kana siya barato, hindi ka magbakal bisan may kwarta ka. Halimbawa, ang isa ka sako ana is 200 lang, tapos may ara ka sang 5,000 pesos. Kana siya 200 lang. Pero kung wala ka nagatuo nga effective na siya sa imong uma, never gi ka magbakal. Kung kana siya bisan mahal, halimbawa 2,000 na siya, tapos may ara ka 1,500, ang mangita ikaw pamagi siguro kung mabakal mo na siya para maka-harvest kag dako. Mao nang kung magtan-aw ko sa nga principle sa application nga kung imong tuuhan ma-apply gina sa imong kinabuhi. Pero pag hindi nimo tuuhan, never mind gina sa imong kinabuhi. Mao na nga nasulti nga if we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his
Son cleanses us from all sin. Cleanses us from all sin because we have fellowship with one another nga naa in the light. Meaning to say nga, gina-practice nimo ang truth. We have fellowship with one another. Then, naga-function kita in the sphere of God the Holy Spirit. We are always in fellowship to God the Holy Spirit. Pag ara ka in fellowship to God the Holy Spirit, you are not in sinning. Pero pag gawas nimo sa in fellowship to God the Holy Spirit, you are in sinning. Naa ka naga-function sa old sin nature. Mo na pagpanumbalik nimo dito in fellowship to God the Holy Spirit o kon in the sphere of God the Holy Spirit, gamiton nimo ang 1 John 1:9 para kagtapos yielded to God the Holy Spirit as an instrument of righteousness. So mao nang mga privileges sa aton ginatawag nga sa Christian life. So kani siya nag-escort lang sa 51 things at the moment of salvation. So ang sunod ni ani is child of promise. Child of promise. So dili lang ta magatapos sa ikaapat. Now, child of promise. Romans chapter 9 verse 8 to 9. That is, it is not the children of the flesh who are children of God, but the children of the promise, as regarded as descendants. For this is a word of promise. At this time, I will come, and Sarah shall have a son. So, we are, paras kita sa ginatawag nga children of promise. Plus, bala kay Isaac, nga tanong naton anay ni, that is, it is not the children of the flesh who are children of God, but of the children of promise. So ang children of flesh din mao ni si kay Kwan sa kay Hagar nga si Ismael, but the children of promise nga mao sa kay Sarah nga sa kay Isaac are regarded as descendants. So, doon nato makaliwat, for this is a word of promise. Promise at this time, I will come and Sarah shall have a son. Kaysa omniscience sa Diyos, nakita na niya nga ikaw magtuo. Remember nga, isa sa kinaiya sa Diyos is omniscience, all-knowing, foreknowledge of God, all-knowing. So, isa sa kinaiya sa Diyos. Okay. So, mayari po ta text dari nga Galatians chapter 3 verse 7 to 29. Puro lawig na kaya siya. Kato lang ta sa Galatians chapter 4 verse 28 to 31. And you, brethren, like Isaac, are children of promise. But as at the time, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit. So it is now also. But what does the Scripture say? Cast out the bondwoman her son, and for the son of the one woman shall not be an heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of a bondwoman, but of the free woman. So bilang ginatawag nga anak sa Diyos, child of promise, naakitay ginatawag nga heir shall not be an heir with the son of a free woman. So ang kaning ginatawag nga bond woman. So we have an heir. Kay ang promise manggid sa Dios ara sa kay Isaac. Kaya lang wala lang nakahulat si Sarah. So amo to gipahuli niya si Hagar sa kay Abraham. Well, sa ila na nga panahon legal na siya, no? Legal. Pero kung karon nga panahon na dili na siya legal. Kay sa ila nga sa slavery na walay right ang slave. Wala gani accusation, walay kaso na din na mahitabo kay
Kay tungod nga ang mga slaves wala sila'y right as a slave. Kay lain karon sa ginatawag nga mga kaning katabang na. Ang katabang yan na ay right na isweldo. Pero ang slave, wala sila isweldo na. So, amo na nga wala sila katungod. So kita subong nga naa kita kay Jesus Christ. We are a child of all children of promise, no? Nga pras ng promesa sa Dios sa ginatawag nga sa kay Abraham natawag, tapos sa ginatawag nga Palestinian covenant, no? Ang promesa sa Dios sa Israel nga bahin. Magapadayon gina siya. Kag same gyapon nga promesa sa Dios sa mga Christians. Well, ang mga Israelites yun na sila. Wala yung ginatawag nga spiritual Israel. Wala. Kay kita, langit nun ta mo, heavenly. Ang ila sina, earthly. No, muna nga ang Kanaan o kung ang Palestine, maunang promise ang Diyos sa ila. Kita heavenly. Our citizenship is in heaven. Maunang promise sa aton. Kag amo nang gihambal ni Pablo, our citizenship is in heaven. Pag-abot sa eternity. Maunang promesa sa Diyos. Well, sa sini karon diri tanay mag-end sa aton nga recording, no? Kag magapadayon kita lang sa sunod. So maga-pray kita sa sini nga bahin, sa sini nga time. Let's pray. Sa imo lang gamay, salamat kayo sa mga igay ginatag nimo mga privileges sa pagtuon sa mga pulong. Pinagigid sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit. Kag sa amon amo lang ang pagtuo sa pag-intindi niani kasubong naga-pray kami sa ginatawag nga spiritual understanding kag spiritual IQ dira sa imo for our own good, kay dili sa among capacity lang nga sa among nga pamaagi. Gani sa imong grasya ginapasalamatan tanan pinagi sa Jesus Christ. Amen. Okay.